Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong pagkontra ni Atty. Rowena Guanzon sa pahayag ni Acting Chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo, na tatapusin na daw ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Sabi ni Atty. Guanzon, Senator, isang district engineering pa lang ang pinag-uusapan natin. Ilang kontraktor pa lang ang nasasalang. Nasaan ang investigasyon sa Senado sa Ilocos Norte at Leyte na ayaw din naman puntahan ng ICI ni Marcos? Ba't di kayo maglabas ng partial report lang at ituloy-tuloy ninyo ang isang taon? Araw-araw magmarathon kayo ng hearing para fair naman sa lahat. Isa-isahin ang District Engineering Office mula Luzon hanggang Mindanao at unahin ang Ilocos at Leyte para di pagdudahan ng tao. Total, inumpisahan nyo na, tapusin nyo na rin ng maayos. Wala eh. Dalawang hearing na lang daw. After that, wala na. Tapos na ang flood control hearing sa Blue Ribbon. Yan ang pronouncement ng acting chairman. Ano pa kayo? Mga kaibigan, masaya ba tayo na itigil na nila ang hearing sa flood control anomaly? Grabe, no? Alam nyo na, nakakapanginayang. Parang kasama na ata ito, I don't know, opinion ko lang ito. Part of the script. Mula nung lumabas si Master Sergeant Gutesa na klarong tinukoy niya si Saldico at Martin Romualdez, biglang nagbago ang ihip hangin sa flood control hearing. Ano pang aasahan natin yan? ICI, wala naman tayong maasahan dahil private hearing. Okay. Tingnan natin ang people who reacted, Okay, 11,000 nag-react. 6,000 ang tumatawa, 685 ang umiiyak. Galit, 649. Nag-like, 3,500. So, poros pabor ito kay Kung ako ang iyong tatanungin, dapat ituloy ang hearing ng Blue Ribbon. Yan na lang ang platform o avenue na malalaman natin anong nangyari. Kasi nga, ang ICI ayaw man nilang i-live stream. So, kung itigil pa nila, ano na lang, nasaan na yung transparency? Nasaan na yung accountability? So, lalong magdududa ang taong bayan nito pag itigil nila. Jonathan Tapay Vlog, los ninyo. Joe Cole, ayaw isama ang Ilocos talaga. Parang ang ganun ang lumalabas eh. Untouchable ang Ilocos Norte at saka Leyte. Ano ba yan? Davao inuunan nilang Davao. Raul Palangka, the law bender working on the greatest cover-up. Ryan Camarillo, introducing a new play puppet. Lorenzo Frencillo, we must bend the law. Oplok. Adolfo Vega, yes, include Ilocos Norte and Leyte and Bicol in the Senate Blue Ribbon investigation. Omar Rivera, komedyante din pala si Tulfo. Kanina, may napanood akong programa ni Mr. Ben Tulfo. Excuse me, nagre-reklamo siya, bakit daw gagawing chairman ng Blue Ribbon ng kapatid niyang si Senator Erwin. Bagito pa daw. Huwag namang ipako sa krus. So, nasaan na yung mga mas veteranong mambabatas o senador tinawagan niya o kinall out niya si Senator Pia Cayetano at Senator Kiko Pangilinan, dalawang abogado sa mayorya. So sana Senator
Cayetano ang ilagay na chairman, mas may maasahan tayo. To me, isang batas ay hindi nila madidiktahan si Senator Pia Cayetano, yan ang tingin ko. Kaya kung dito kay Senator Erwin Tulfo, wala na. Hindi naman sa bagito siya at the same time, malapit siya noon, nung congressman pa siya, malapit siya kay dating Speaker Martin Romualdez. So para hindi mapagdudahan, mas mabuti na iba talaga ang ilagay. Siya naman, personally, ayaw naman niya. Kaya nga, kung siya ang ilagay, do I have a choice, sabi niya. So, nakakalungkot na balita ito kung matotoo na last 2 hearings na lang daw. Tapusin na ang Blue Ribbon hearing sa flood control. In fairness, sabi niya, doon naman daw sila tututok sa farm to market road. Kasi nga may mga anomalya din sa farm to market road. Sa Department of Agriculture, may mga ghost project or substandard. Ang dami ng substandard or ghost project, yan, farm to market road. Meron pa yung sa AFP, mga barracks, military training facilities, hindi rin natatapos. DPWH, lahat ang mga may kagagawa nito Kaya halos lahat na lang ng project ng DPWH, mapa-flood control man, building man, o farm to market road, puro salanganin. Kaya wala na tayo talagang pag-asa sa DPWH. Kaya naimong kahituloy ni Senator Gatchalian na i-abolish na lang. I don't know kung anong mangyari doon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.